Makasaysayang Imus. Sa panahon ng Rebolusyon, malaki ang papel na ginampanan ng bayan ng Imus. Dito naganap ang unang pagsiklab at matagumpay na pakikibaka ng mga Pilipino laban sa mga Kastila. At dito unang nasilayan at iwinagayway ang bandila ng Pilipinas, ang simbolo ng ating pagka-Pilipino. Sa pagdaan ng panahon, nanatiling buhay ang diwa ng kabayanihan sa Imus. Sa pagsisikap at pagkakaisa ng mga Imusenyo, unti-unting nagbago ang imahe ng isang bayang minsay dumaan sa maraming pagsubok. Sa kasalukuyan, ang Imus ay larawan ng isang maunlad na bayan. Patunay dito ang mahigit 4,300 negosyo na nagbibigay hanap buhay at nagpapasigla ng lokal na ekonomiya mula sa mga pabrika, sentrong pangkomersyo, mga institusyong nagbibigay serbisyo, at iba't iba pang mga establisimento kabilang na ang mga naglalakihang institusyong pinansyal na indikasyon ng walang tigil na palitan ng salapi mula sa iba't ibang sektor. Ang Imus ay kinilala rin bilang kaaya-ayang komunidad upang maging tahanan di lamang ng mga taal na Kabitenyo, kundi pati ng mga pamilyang mula pa sa ibang lugar. Patunay ang mahigit 300 lokasyong pabahay mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na antas at kalidad. Makikita rin sa Imus ang sentro ng mga simbahang Katoliko at Iglesia ni Cristo sa lalawigan, na malaki ang impluwensya sa paghubog ng pamayanan. Mataas ang antas ng kaunlarang pantao sa Imus, dulot ng maigting na suporta ng pamahalang lokal sa aspeto ng edukasyon at kalusugan. Maging sa larangan ng kabuhayan, hindi lamang mula sa pag-iempleyo nagkakaroon ng hanap buhay ang mga Imusenyo. Buhay na buhay din ang kilusang kooperatiba at ang pagnenegosyo ng kahit na ng mga ordinaryong mamamayan. Popular na rito ang mga produktong gawang Imus, gaya ng longganisa, kakanin at mango wine. Sa kabuuan, hindi may tatangging malayo na ang narating ng Imus. At hindi rin imposible na malayo pang mararating nito sa pagkakaisa ng pamahalang lokal at ng mga mamamayan. Panahon na po para sa isang mahalaga at magandang pagbabago. Panahon na para tayo umangat sa isang mas mataas na katayuan bilang isang bayang maunlad. Sama-sama nating balik muli ang ningning ng ating mahal na bayan ng Imus sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong tala sa ating mayamang kasaysayan. Lungsod ng Imus, wagayway natin! Lungsod ng Imus, wagayway natin. Isang bagong direksyon ang ating tatahakin upang higit na mapaunlad ang Imus sa ilalim ng pagiging isang lungsod. Noong pong 9 ng Abril, pinirmahan ng Pangulong Nonoy Aquino ang ating panukalang batas na isinulong sa Kongreso para maging ganap na lungsod ang ating bayan. At ito po ay sinuportahan sa Senado ng ating kababayang si Senador Ping Lacson. Ang tanging kailangan na lamang po upang maging ganap tayong lungsod ay ang inyong halagang partisipasyon, ang pagboto sa gaganaping plebisito. Iangat po natin ang Imus sa isang estadong mas marangal, karapat-dapat sa isang makasaysayang bayan at sentro o kapital ng lalawigan ng Cavite. Ang pagiging lungsod ng Imus ay para sa ating lahat. Para sa bawat Imusenyong nangangarap ng mas maginhawang buhay, mas magandang kinabukasan. Sa pagiging lungsod, panalo po tayong mga Imusenyo. Hatid dito ay mas masiglang ekonomiya at mas maliksing pamahalang lokal na maghahatid ng mga pinaigting na mga programa at proyekto para sa mga Imusenyo. Malaking bentahe para po sa ating bayan ng Imus ang pagiging isang lungsod. Karagdagang kita ang hatid dito sa ating pamahalaang lokal, na siyang gagamitin para sa mas malawak at pinaigting na mga programa at mga proyekto. Tataas ang bahaging tinatanggap natin mula sa IRA o Internal Revenue Allotment na nagmumula sa pamahalaang nasyonal. Tinatayang mahigit 50% ang itataas nito, nangangahulugan ng mas malaking pondo para ilaan sa mga serbisyong ipinagkakaloob natin sa ating mga mamamayan. Mas maraming pondo para sa mga mahalagang pag-aawayang bayan tulad ng pagpapagawa at pagsaayos ng mga kalsada, silid-aralan, barangay hall,
health center, daycare center, tourism site, transport terminal, pamilihang bayan at pati na pailaw ng mga kalsada. Mas malaking alokasyon sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan sa aspeto ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Sa larangan ng edukasyon, mas maraming kabataan na mabibigyan ng scholarship. Mas magandang insentibo ang maibibigay sa ating mga guro. Kasama na rin ang patuloy na paglinang sa kanilang kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng sari-saring pagsasanay at mas modernong mga kagamitan para sa ating mga paaralan. At dahil kakabit ng pagiging isang lungsod ang pagkakaroon ng sariling dibisyon ng Department of Education, mas madaling matutugunan ang pangangailangan ng ating mga pampublikong paaralan. Para naman po sa larangan ng kalusugan, mas malawak na serbisyo po para sa ating mga mamamayan, kung saan mas marami ang mabibigyan ng PhilHealth cards, libreng gamot po para sa mga karaniwang sakit, kompletong kagamitan po para sa ating mga barangay health centers, better incentives para po sa ating mga barangay health workers, at a comprehensive health program para po sa aspeto, sektor ng ating kababaihan o ating mga senior citizens. At ang higit po sa lahat, isang pampublikong ospital po para sa mamamayan nito natin sa bayan ng Imus, na sisikapin pong maipatayo ng ating lokal na pamahalaan. Sa larangan ng kabuhayan, maraming small, medium enterprises ang matutulungang makapagsimula at madagdagan ng kapital sa pagnenegosyo sa pamamagitan ng isang komprehensibong programang pangkabuhayan. Kapag city na tayo, abot kamay na natin ang isang modernong training center para sa paghubog, pagsasanay na naaangkop sa pangangailangan ng ating mamamayan at sa kanilang nais maging hanap buhay. Dahil ang pagiging isang lungsod ay may tuturing na prestihiyosong estado, mas kaakit-akit ito para sa mga mamumuhunan. Kung kaya naman, ang bunga nito ay isang masiglang ekonomiya kung saan buhay na buhay ang pagnenegosyo na siya namang magbibigay ng maraming oportunidad pang kabuhayan at empleyo. Sa pagiging lungsod, di po rin natin makakaligtaan ang pagpapalakas ng pamahalaan lokal upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating komunidad. Mas malaking pondo ang mailalaan para madagdagan ang kagamitan ng ating barangay at pulisya na lubang kailangan para sa kanilang pagpapatrolya at pagsugpo sa krimen. At para sa usaping pangustisya ay magkakaroon po tayo ng sariling City Prosecutor's Office. At kahit ang ating direksyon ay patungo sa pagiging industrialisado, pananatiliin po nating balanse ang pag-unlad sa pamamagitan ng pangangalaga at pagpapayaman pa rin sa ating sektor ng agrikultura at sa ating kalikasan. Sa pagiging siyudad ng Imus, tataas ang pondo ng mga barangay. Ito po ay upang lalong mapabuti at mapabilis ang serbisyo sa ating komunidad. Sa kabuuan, isang mas maganda at maunlad na Imus ang ating huhubugin sa bagong nitong ito na ating bubuksan sa pahina ng kasaysayan ng Imus. At tayong lahat ang siyang pupuno ng mga bagong kwento sa mga pahinang ito. Ang pagiging lungsod ng Imus ay karangalan para sa ating lahat. Ito nawa ang maging hudyat sa ating pagkakaisa at aktibong partisipasyon sa bawat hakbang na ating tatahakin mula ngayon. Ang ginagawa po natin ay may tuturing na pagsasagawa ng isang makabagong revolusyon para sa kaunlaran. At sa ating pagpapatuloy sa magandang simulay ng ating mga bayaning ninuno, ang Imus na kinikilalang flag capital ay mailagay natin sa isang kalagayang tinitingala at hinahangaan ng marami. Muli, ito'y magniningning at mangunguna sa pakikibahagi sa mga magagandang pagbabago para sa kapakanan ng ating bansa. Lungsod ng Imus, wagayway natin. 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 Lungsod ng Imus, iwagayway natin. Mga iba pang dapat malaman ukol sa Imus Cityhood. Ang charter ng Imus Cityhood ay dumaan sa prosesong itinatakda ng ating saligang batas. Pumasa sa kinakailangang laki ng populasyon at kita ng pamahalang lokal ayon sa itinatakda ng Local Government Code of 1991.
Walang magiging pagtaas ng buwis sa loob ng 5 taon. Ayon sa itinatakda ng Imus Cityhood Charter, hindi dapat tumaas ang sinisingil na lokal na buwis sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng panahong ito, may kapangyarihan ng pamahalang lokal na magpataw ng karagdagang buwis kung kinakailangan. Ngunit ito'y dadaan sa itinatakdang proseso at limitasyon ng ating batas, kung saan may malaking partisipasyon ang mga mamamayan. Ang pagtaas din ng buwis ay hindi kinakailangan kung maganda naman ang koleksyon ng pamahalang lokal, bunga ng tama at nasa takdang oras na pagbabayad ng mga mamamayan. Kapag naging lungsod ang Imus, ito ay mananatiling nasasakupan ng lalawigan ng Cavite. Bilang ikatlong distrito nito, kung kaya't ang mga mamayan ng Imus ay may karapatan pa ring maghalal ng mga pinuno ng pamahalaang panlalawigan. Lungsod ng Imus, wagaywain natin!